Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by DU News, DIYO News. Pahayag ni ex-senator Antonio Trillanes, bakit daw popular si BP Sara? Ang taong bayan daw hindi talagang kilalang pagkatao ni BP Sara. Marami daw troll farms o fake news na nilalabas kampo ni BP Sara para lituhin o linlangin ng taong bayan. Kaya maraming naniniwala sa kanya. So ang sinasabi ni Trillanes, kaya sige silang sampa ng kaso kay BP Sara para maipakita nila sa taong bayan, mamulat ang taong bayan na kurakot talaga itong BP Sara ninyo. O sige, pakinggan natin siya. Primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi nilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat. Hopefully. At dagdag ko lang, hopefully, mamulat. Ano sa tingin nyo? Matagal naman itong ginagawa ni ex-senator Trillanes. Sinisira niyang mga Duterte. Nasira na ba niya? Wala eh. For a time being, nung nagsimuli na lang sirain si Sara Duterte, bumaba siya. Ngayon, pataas ulit. Kaya I don't know kung magtatagumpay pa sila sa pagsira kay BP Sara. Pakinggan. Kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga babae natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga evidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang link sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, marami nang mamulat po. Sana nga. Hindi ito biro. Sana nga, marami kayong mamulat. Good luck, Senator Trillanes. Siya yung pinakahuling nagsampa ng plunder, graft, malversation case, laban kay BP Sara sa ombudsman. Hindi na lang confidential funds ni BP Sara ang isinama. Kahit confidential funds, nung mayor pa siya sa Davao, isinama na doon. Kaya, kung makita mo yung amount, umabot na atang bilyones ang inireklamo nilang plunder ni BP Sara. Kasi yung isinampa ng pare, si Father Flavio Villanueva, 612 million. Yung total confidential funds na natanggap ni BP Sara for I think 2 years doon sa DepEd at OBP. Yun ang basihan nila. Hindi nila alam na ang COA, the only authorized institution to say something about use of funds, kung may anomalya o hindi. Ang rating, observation ng COA is unmodified opinion. Tapos sampa sila ng kaso confidential funds. But anyway, karapatan naman nila yun. Pare, nagsampa ng kaso. Trillanes, nagsampa ng kaso. Halos parehas din. Yung pagsampa nila ng kaso sa ombudsman, wala silang magagawa. Bakit? Dahil ang ombudsman hindi niya sakop, wala siyang kapangyarihan na tanggalin si BP Sara sa pwesto. Impeachable officer si BP Sara. Pwede lang magawa ng ombudsman, mag-imbestiga, yung kanyang
result of investigation, pwedeng gamitin sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Ganun lang. Alam naman natin ng impeachment is a political process, numbers game. Walang kwenta yung ebidensya dyan. Ang bibilangin mo, yung numero ng kongresista na papabor o hindi kay BP Sara. Mayroon ba silang 1/3 na kongresista ngayon na pipirma para maisampa ang impeachment sa Senado? Yun ang tanong. Sinasabi na ng mga kongresista, alanganin na sila ngayon makakuha ng 1/3. Granting na makakuha sila ng 1/3, pupunta sa Senado. Numbers game na naman. Makakakuha ba sila ng 16 senators na boboto sa conviction ni BP Sara? Ang mga political analysts, sasabi, mahirap. Dahil malapit ng eleksyon. Ang mga senador, ayaw nilang isugal ang kanilang political career laban sa isang nangungunang kandidatong presidente sa 2020. Kaya itong ginagawa ni Trillanes, ano lang to, propaganda, political noise, ganun lang yun. Tama, para ma-educate ang taong bayan. Kung kaya nilang i-educate, kung maniwala sa kanila ang taong bayan. Basa tayo sa mga comments. Tingnan natin ha. Nakakatawa ito si Trililing, parang lata na walang laman. Ron Carl, Trililing, basta ang alam namin, iisa lang ang itlog mo, sabi ni Tatay Digong. May picture ni Trillanes dito, may karatula. Abnormal lang ang maniwala sa akin. Ano ba? Lihap, tumpong. Kaya naman walang may gusto sa iyo dahil kilala ka na ng lubusan ng mamamayang Pilipino. Kahit nga mayor sa Caloocan, nilampaso siya ng mga malapitan doon. Kaya ayaw niya nang tumakbo sa national dahil hindi siya mananalo. Tapos, sabi niya, kahit manalo ako, hahantingin din ako ni BP Sara. Wag na lang akong tatakbo. Suportahan ko na lang ang malakas na kandidato, ibig sabihin si Risa Ontiveros. Pag matalo si Risa Ontiveros, aalis na daw siya dito sa Pilipinas. Good luck po, ex-Senator Trillanes. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo og gero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. 7 na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa 7 na katuig wala mo nakapalit og gero para lang nga mapulian ang inyong atop. Tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw kagid. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. 4. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Ulang gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitabangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya. Pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud. Asa man imong asawa karon niya? Naglakaw man. Naglakaw siya. So
ikaw lang ang naakaroon sa balay. So salamat kayo.